cited among others yung 4 alternative yata ng OGCC. Anong gagawin mo? Pero hindi naman sinabi sa 5th na yun ng OGCC na i-terminate mo na yan, no? Pinili niya, base na rin sa sinabi ni Paring Franklin, na i-terminate mo sa Senate at ibigay mo sa isang Chinese din na gumagawa ng Yes, fine. Ayun, bakit si Ed Pamito, ba't pinipilit? Hindi naman po nagpipilit eh. Maupo ko pa lang. Babasahin ko, titignan ko ngayon, yung mga gusto nung mangyari ng mga Chino. Ano ba gusto? Ba't tinatagal? Unang-una, re-reviewin ko yung kontrata. Ano ba nangyari dyan? Tama ba yung sinasabi ni kaibigang Franklin? Tama ba yung sinasabi ni Professor Roque? Kami pong mga abogado, gano'n kami. Pero meron po bang puwang on everybody, or we do not shoot from the hips. Meron po bang puwang para ito ay i-terminate? Merong puwang na pag-aralan ko kasi pinasahin ako ng Pangulo dyan eh. Paano ba tayo magte-terminate kung sakasakali, ano? Because, di ba, nagkaroon na ho ng palitan ng pera dito? Hindi naman nagkaroon ng palitan. Nag-draw down ng Chinese contractor kasi ganun yun eh. Sila yung gagawa. Sige, gastos ko po sila ng pera doon sa 400 million. Magkano na po? Magkano na ang po? nasabi nga ni kaibigang Franklin eh, 105 million. Ngayon, versus dito sa nangyaring sinasabi ng ginawa na nila, titignan ko ngayon yung perang withdraw nila dito sa ginawa nila kung may talaga pumunta ron. Wala pa kong ginagawa ito. Yung 105 million na nakuha, yan ay para sa mga engineering design, engineering study. Yes, Wala yes. po. Engineering design. Engineering design. Yes. Wala pa rin isang pala ng simento. Wala pa. Embankment, engineering design, feasibility study, Ito nakakatawa. Ordinarily, the designs will come before the award. Dahil doon mo malalaman kung by engineering design, mayroong specification, ito mo didetermine kung magkano presyo. Correct. Eh dito, binigyan mo na ng presyo, 421 million sa Chinese design. contractor. Bago yun. Kasi baka yung tinawagan ni Secretary na sabihin na, Ed, blah 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 blah. But approve pa rin the contract. Wala ganun. Wala akong ganun, sir. Wala akong ganun. That's an entertaining speculation, but it's very fun. Wala akong ganun. At least I'm asking directly. Entertaining and nothing more than that. I see. Opo. Diba? Oo. Pero don't you find it suspicious? I mean, bakit parang, kung sabi po ninyo, Professor, sa inyong pag-aaral, walang provision sa kontrata na nagbibigay ng buwang para humingi ng dagdag na pera ang China. Kasi, at sabi nga ni Panyero dito, pag-aaralan nila, klarong-klarong po yung Section 23 na kontrata na isa lamang ang basihan kung hihingi sila ng mas mataas na presyo at ito ay kung nagkaroon ng bagong batas na nagbabago ng presyo. No? Hindi man lang sinabi na yung mga extraordinary circumstances pagdating sa devaluation o inflation material. Wala po yung nakasulat. What about pre-termination? Pagdating naman po sa pre-termination, ang China na nagsabi na gusto nila mag-terminate dahil tayo daw ay hindi nakasunod sa kondisyon na kinakailangan alisin lahat ng mga squatters sa riles. No? Pero kung babasahin niyo po yung kontrata mismo, pati po ito hindi basihan para i-terminate ang contract. Ito ay basihan lamang para magkaroon sila ng extension para gawin yung kontrata. Dito po ay nakasaad naman sa Article 12. Pero ang punto ko nga, medyo parang may kakapalan din ang ginagawa ng mga Chino. Bakit? Sinupulaan na po yung kontrata. Inimanta na ang kontrata. Inimanta na sila. Pero hindi ko na ipausap nila. Yung problem ko ba ano ginawa nila? Humingi pa ng almost $300 million. Humingi pa lang. Medyo makapal naman yun. Sinupulaan na sila lahat na imbis na bigyan ng tawag. ng bumbero. Lumakas po ang piso at humina ang dolyar. Ibig sabihin po niyan, dapat bumaba pa nga ang presyo. Pero imbis na ibaba nila ang presyo, humingi pa sila ngayon ng 300 million na dagdag. Kaya nga gusto ko sabihin, precisely because we agree on those points about the Chinese claims, alisin na po natin sa usapan yung numero 800 million. Hindi po tayo papayag dyan, hindi po yung maging position natin. The only number in our minds is 500 and that's it. Alisin na po natin yung plus 299 na yun. Let's start with that. Okay? Para makaliwanag sa tayo. At least maliwanag, hindi papayag si Gary. Wala Hindi papayag ng 299 million. Now let's see what it will lead us. So in other words, gentlemen, point number 1, walang debate, kailangan ang proyektong ito. Correct. Okay. Pangalawa, Yan ang commitment ng Presidente. kayong dalawa ho
ngayon dyan, no, ay sumusumpa na hanggang doon lamang tayo sa 500 talaga. Nilalaban natin. Nilalaban nyo natin. Kapag ho kayo nag-resign na, ibig sabihin, pinipressure na ho kayo. Baka nakaupo ako doon sa kapila. I will not be pressured here. Okay, hindi ho. May dito At ho saka na. wala nag-pressure sa, alam mo, if you cast aspersion on, hindi na, sabi mo, ikaw, ganyan ginawa mo, guilty ka. No, hindi. Nandiyan kayo, Ka-Ed, Ka-Gary, para ho, To safeguard and protect the interest of the Philippines. wala ba kayo mga kamay? Abangan mo namin yan, ha? At magkakalaman tayo, sabi ni Senator Drilon, we will find out. Opo. Pero sino ba talaga yung umuusok? Si Professor Harry Roque ba? Professor Roque. Si Harry lang umiiwas. Baka yun ang hot seat eh. Ayan. Oh, hot seat eh. Yung Muebles, butas na. Talaga, Okay. literally, hot seat. Hot seat talaga. Maraming po salamat ha. Pero, Sa ating mga panahon na. ewan ko ha, meron kasi akong punto dyan eh. Para sa akin talaga, wag na lang ituloy talaga yung project na yan eh. Para sa akin, bigyan natin itong mga bagong upo ngayon ng benefit of the doubt. The doubt, benefit mo na ibigay. I think I like to doubt. I think I like to doubt. Dali mo na. Whether you like it or you doubt it, we will be right back. Don't you go away, alright? You know what I'm saying? Malagay ko kasi hindi na talaga dapat ituloy yan eh. Alam mo talaga,